Kinumpirma ng Land Transportation Office o LTO kay Senator Raffy Tulfo na peke protocol plate number 7 ng puting Cadillac Escalade na dumaan sa EDSA busway noong linggo at umanagtangkapang sagasaan ang babaeng enforcer, Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Bilang kinuha lang ang budget pero hindi pinagawa ang project. O JC Mahinay, paano mo sinasabing kinuha yung budget pero hindi ginawa yung project? Nakita mo ba sa video kanina na may project nga eh? Bulag ka ba? Tanga ka ba? Apakatanga eh. Play ko na nga yung video dito eh. Oh. Hindi mo ba naintindihan yung pinapanood mo? JC Mahinay, batukan kita dyan eh. Naka-play na nga yung video. Nakita nilang may project na ginagawa. Sasabihin, kinuha lang daw yung budget tapos binulsa yung pera. Tapos hindi ginawa yung project. Batukan kita kasama yung nanay at tatay mo eh. Ang tanga mo. Mabalik tayo dito sa plakang number 7. Maniwala ba kayo na peke yun? O gawa-gawa lang? Oo. Alam niyo ako noon, pag nanonood ako ng balita, maliit pa ako noon, naniniwala agad ako sa balita. Kung ano, hindi ko sinasabing fake ang UNTV kundi, yung mga nilalabas na mga ano ng, katulad yan ngayon, yung LTO na yan. Oh, sasabihin na lang fake yung fake yung plaka na yun. Tapos tayo maniniwala agad, wag po. Diba? Tandaan nyo, mag-i-election po ngayon. Pag yan, lumabas yung pangalan kung sino yung senador na yan, sino yung may-ari ng sasakyan na yan, talagang di mananalo yan ngayong eleksyon na to. Kaya kung mapapansin nyo, siguro, kinausap niya yung LTO na, gawan mo na lang ng paraan para ganito, hindi ako madamay. Pinapalabas nila ngayon na peke. Hindi totoo. Sinong inuuto nyo? Kaya dapat yan, imbestigahan talaga yan at mapalabas talaga kung sino yung tarantadong na yan, senador na yan. Kung sino yung nagmamay-ari ng sasakyan na yan. Huwag yung pagtakpan. Buti pa si Senator Raffy Tulfo, iniimbestigahan niya. Kasi damay din siya eh. Damay siya dito. Kasi iisipin ng mga Pilipino, sinong senador? O sino ngayon yung hindi nag-iimbestiga dyan? Yung tahimik na senador ngayon, sino? Isipin nyo, sinong tahimik? May naamoy ako. Jerry Dongsao, shoutout po Chairperson umano ng Senate Committee on Public Services, tinawagan ni Senator Raffy Tulfo si LTO Executive Director Attorney Greg Pua para duda ko dito yung mga malalaking tao dyan sa LTO baka bayad yan para lang hindi sila magsalita. May naaamoy akong money. Baka lang bayad. Di ko naman sinasabing talagang bayad. Baka lang kasi. Diba? Oy, salamat po sa kay Rui Marquez sa pag-like sa ating live ngayon. 369 like. Oy! At 69 yan. Wag. Gawin yung 70 yan. Hindi maganda yung 69. Sige, buloy lang yung niyan. Kayo nag-73 na. 373. Okay na yan, wag lang mag-69 Kayo naman talaga. Ay nako, grabe kayo Mga bobo. Hindi naman. Alam nyo, tayo kasi, hindi kasi tayo mahilig sa 69. Istoryahe! Hoy! Kumuntra naman tong sound effects. Huwag ka nang kumuntra. Kahit pahiya tayo nito. Humingi ng update sa issue.
Base sa pagsusuri, peke ang protocol plate na ginamit dahil wala itong security feature ng mga lehitimong plakang may number 7. Sa ngayon, blanco pa rin sa LTO kung sino ang talagang driver at may-ari ng SUV. Ngunit hindi naman anya sila mahihirapang hanapin ito dahil sa buong Pilipinas, 24... Lumabas naman yung ulo. Dapat i-identify nyo kung sino yung nasa loob ng SUV na yan. 'Di ba? Sino ba yung nandyan? O baka driver, o kung sinong driver, kanino nagtatrabaho, ganun. Madali lang yan kung talagang tatrabahuin yan eh. Oh. For lamang ang mayroong puting Cadillac Escalade. Ang Department of Transportation naman ipinadala kay... may muka. Sino ba yan? Driver ba yan? Kasama ng driver? Oh, ma-identify naman yan eh kung sino yan eh. Oh. Huwag lang may haharang ha. Oh. Senator Tulfo ang screenshot ng dalawang sakay ng SUV at nanawagan sa publiko na ipagbigay alam sa mga otoridad ang kanilang pagkakakilanlan. Tama. Sa mas naunang kumpirmasyon, sinabi rin ng LTO kay Senate President Cheese Escudero na peki nga ang protocol plate na nakita sa video. Ayon sa ahensya, wala umanong na-isyong protocol plate number 7 sa ganong klase ng sasakyan. Pag ako nakabili ako ng kalabaw, palagyan ko ng plate number. Ano naman, number 8. KO! Maniwala ba kayo sa akin kung gagawin ko yun? Nagduda rin si Senate President Escudero sa plaka dahil ang lehitimong protocol plate ay walang ibang markings tulad ng taon o petsa gaya ng nakita sa video. Gayunman, ayon sa senador, hindi dapat matapos ang issue at dapat managot sa batas ang driver ng SUV. Dapat lang at malaman dapat kung sino yung amo. Diba? Nagbigay paalala naman si Senate President Escudero sa mga kapwa niya senador na ang pagkakaroon ng protocol plate number 7 ay hindi nagbibigay ng pribilehiyo sa kanila na lumabag sa mga batas trapiko. JP Nunez, UNTV. May mukha oh. Oh. Imbestigahan nyo lang yan kung sino yung tao na yan, malalaman na. Oh, saan ito nagtatrabaho, kanino ito nagtatrabaho, malalaman na yan. Sana matapos ito sa lalong madaling panahon. Diba? Para magkaalaman ba? Huwag nyo nang patagal-tagalin pa. Nako. Oh, next topic na tayo. Next topic. Ito naman. Bigyan natin ito ng reaksyon. Oo. Kung mapatunayan ang maling paggamit ng pondo ng OVP, pwedeng mauwi sa plunder case. O, ito. Play natin ito. Naniniwala ang isang mambabatas na posibleng humantong sa kasong plunder kung mapatunayang may maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Ito ang giit ni House Deputy Majority Leader Representative Jude Asidre, kaya mahalagang maipaliwanag ng tanggapan ni VP Duterte ang mga tanong sa paggamit ng pondo nito. Sa ngayon, wala pang tugon mula kay VP Duterte hinggil sa issue. Wala pang tugon. Bakit? Nagpaplano pa ba ng isasagot? Nagmi-meeting pa ba? Tagal naman ang meeting. KO! Kailangan perfect ha. Yung kapani-paniwala pag kayo ay sumagot na. Baka mamaya palpak. Pero alam nyo, pag magsisinungaling ka talaga, kahit ano pang pagpaplano nyo dyan, kung talagang kasinungalingan na ang mga sasabihin nyo, mabubutasan ka pa rin, madudulas ka pa rin eh, mahuhuli ka pa rin sa bunganga eh. Diba? KO! You want to be technical about it? Is the amount within the bounds of what can be considered plunder? Probably yes. Is it betrayal of public trust? I think pinaka-concrete na panuntunan ng public Sandra Dilyama, shoutout po ha. trust ang pag-handle ng public funds, di ba? So if we were to be technical about it, yes. Ang tagal ng issue nito, sana wag nyo nang patagalin pa, no? Tuldukan nyo na kung may dapat kasuhan na dapat, ano? Kasi, alam nyo, maraming mga Pilipinong nag-aantay, no? Kung ano yung magiging resulta talaga. Diba? Huwag nyo nang patagalin pa. Diba? Para managot na yung dapat managot sa paggamit
no? Ng pondo. Paggamit ng pondo, maling paggamit ng pondo. Diba? Ito naman, bigyan natin ng reaksyon. Dito, ito si Sarah, dito sa naging issue na to sa West Philippine Sea, dito, no comment siya dito. Noon. Ito yung lalaking naputulan ng hinlalaki. Tapos tinanong si Sara Duterte kung ano yung magiging komento mo sa naputulan ng hinlalaki sa West Philippine Sea. Ang sagot niya, no comment. KO! Ito, panoorin po natin. Balik serbisyo naman na si Seaman First Class Jeffrey Facundo matapos ang matagumpay na operasyon ito para maibalik o mai-restore ang naputol niyang kanang hinlalaki sa gitna ng pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Matatandaang noong June 17, hinaras ng mga Chinese ang mga sundalong Pilipino na nagsasagawa ng rotational and resupply mission sa BRP Sierra Madre kung saan ilan sa mga sundalo ang nasaktan, kabilang na si Facundo. Ayon naman sa AFP, hanggang ngayon ay wala pang tugon ng China sa demand ng Pilipinas na ibalik ang mga ninakaw na baril at magbayad ng 60 million pesos na danyos. Palahin mo, yung mga idol mo, Sara Duterte, magnanakaw pala. Yung mga chikwang puking inan, yung mga chikwa kayo, mga animal kayo. Magnanakaw pala. May papakita lang ako sa mga lintik na inchik na to, ikat muna natin yan dyan. Mga lintik na inchik, ito yung ginawa ko sa inyo. Wait lang, loko-loko tong mga inchik na to, lang, yung flag ng China. So kailangan na natin yung flag ng China. Wait lang, Yung flag. Ito na mga tarantadong inchik. Mga animal, tarantadong inchik. Ito na. Ito nga, palakihin natin. Gago kayo, Yung plug ninyo, putang ina nyo, Yan. Flag ng China. So kailangan na natin itong walang silbi to kailangan ng yan, sunugin. Sunugin na natin yan. Pag may basura kayo, sunugin nyo lang. Yung flag ng China. So kailangan. Diba? Sunog. Sabi nila, pwede daw akong kasuhan. Putang ina nyo, magkaso kayo. Kasi yun daw yung simbolo na naghahamon daw ako ng giyera sa China. Tanga-tanga. Sila nga yung naunang magtayo dito ng flag dyan sa Valenzuela. Nagpatayo sila ng flag dyan. Bakit? Nasakop nyo na ba yung Valenzuela para magtayo kayo ng flag dyan? Yung watawat nyo, ilagay nyo dyan? Yun yung nag-viral noon na pinuntahan ng mga tanod dyan sa Valenzuela. Pinatanggal yung plug nila. Tangina nyo, isunugin ko na lang yung plug nyo, mga animal kayo. Ba? Mga bobo. Ang importante dyan, hindi po tayo yung nauna. Sila kasi yung nauna Ang putang ina. Eto, para mas masarap. Isa pa. Kailangan na natin yung flag ng China. So kailangan na natin itong walang silbi to kailangan ng yan, sunugin. Sunugin na natin yan. Pag may basura kayo, sunugin nyo lang. Yung flag ng China. So totoo naman basura Diba? Totoo naman basura. Alam nga namang ang tingin namin sa flag, yung basura. Kami, ang mga kapwa natin Pilipino, pag pupuntan China, nire-respeto yung lugar nila. May makikita ba kayong Pilipino doon na nagtayo ng flag ng Pilipinas doon sa lugar nila? Wala, di ba? Pero pag sila yung pumunta dito, anong ginagawa? Nagtayo ng flag dyan sa Valenzuela. Hindi lang po sa Valenzuela, kalat na po yan Maraming lugar. So, sino yung bastos? Pilipino o Chinese?
Once again, hindi ko po nilalahat yung mga Chinese lalo na yung mga Chinese na pumasok na legal dito sa ating bansa. Okay yun, walang problema dyan. Ang tinutukoy natin dito, yung mga bastos na mga inchik. Sila po. Diba? Sila ang ating binabanatan dito. Ganun. Oh. Importante dyan, hindi tayo yung nauna. Sasabihin niyo, ito pa yung katangahan ng kapwa natin mga Pilipino, sasabihin nila. Sinunog ko na nga, ito binaboy tayo dito sa ating bansa ng mga inchik. Nagtayo pa sila ng flag dyan sa Valenzuela. Diba? So ngayon, gumanti ako. Sinunog ko ngayon yung flag ng inchik. Aba, ang mga tarantadong Pilipino ng kapwa natin Pilipino, pinagtanggol yung inchik. Ang bobo. Pinagtanggol nila yung mga inchik. Makikipagpatayan daw sila para sa mga inchik. Hamunin pa ako. Pag makita kita, patayin kita, sabi sa akin. Sabi ko, gusto mo isama kita dito sa drum? Kung saan ako nagsunog ng flag ng mga chikwa dito, sunugin din kita. Imbis ipagtanggol mo yung kapwa mo Pilipino, ang ginawa, pinagtanggol yung mga inchik. Kaya, anong tawag sa kanila? Mga bobo! Tama. Yung ilang views na ba to dito sa TikTok? Tingnan ko nga. Ilang views na ba to? May views to dito eh. Tingnan ko Asan na yun? 573,000 views na pala to. So, marami ng inchik yung nakakita nito. Sa TikTok ko kasi in-upload sa TikTok. Happy mga chikwa. Nasunog yung flag nyo, putang ina nyo. So, yun lang po yung ating video ngayon at abang-abangan nyo yung mga upload natin mamaya. Salamat po sa mga yes po, may TikTok po ako. Ang pangalan ko sa TikTok ay eto po Pero hindi ako active sa TikTok Bihira lang po ako mag-upload dyan. Ballpoint Man 2.0 pa rin, syempre. At Facebook natin, ganun din. Ballpoint Man 2.0. YouTube natin, ganun din. Ballpoint Man 2.0, diba? Ganun lang, bawi-bawi lang. Salamat po meron po tayong Facebook page dito. At ito po ang ating Facebook page. Nakapost po yan sa community ko Pwede nyo bisitahin. Ballpoint Man 2.0. So ayun guys, ako'y magpapaalam na muna pansamantala. Ingat-ingat po kayo.